Humihingi ako ng dugo. Ano pumili ng bumaba? Bakit ang mga dugo ay sobrang tahimik na makailan? Tanong tungkol sa puberty. Basta may kabataan, huwag mag-alala. Saan ba masakit ang dysmenorrhea? Bakit may dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea ba ay panghabang buhay? Sa nakaraang episode, pinag-usapan ko na ang menstruation ay isang hindi maiiwasang pisikal na phenomenon sa paglaki ng mga babae. Kahit na maraming abala, kailangan pa rin natin itong tanggapin ng mahinahon, ingatan, at maging kaibigan ito. Ngunit ang matalik na kaibigang ito ay minsang nagiging malikot sa isang hindi pagkakaintindihan. Ang menstruation ay nagiging dysmenorrhea. Ikalimang tanong, paano natin matatalo ang dysmenorrhea? Tungkol sa dysmenorrhea ay mabigo, nag-research ako sa encyclopedia. At sa simpleng salita, ito ay ang sakit ng tiyan habang nagkakaroon ng regla, partikular sa iba. Minsan, mas sumasakit pa ang likod ng balakang at maaari rin magdulot ng pagkahilo, pagdulungan, ay marami. Hindi naman uri ang dysmenorrhea. Ang unang uri ay tinatawag na primary dysmenorrhea na kung saan, mula pagkabata, nagkakaroon na agad ng sakit ng tiyan, ng menstruation, at wala namang ibang sakit na konektado. Ang pangalawang uri ay secondary dysmenorrhea na kadalasan konektado sa ibang mga sakit sa kabataan. Karamihan sa dysmenorrhea sa puberty ay primary. Bakit nga ba may dysmenorrhea? Bakit ang iba ay kayang kumain ng ice cream habang may regla? Samantalang ang iba ay hindi makaalis ng kama. Ang proseso ng menstruasyon ay ang pag-alis at pagdurugo ng endometrium. Ngunit ang dugong ito ay kailangan ng matres na magsimula ng contractions para lumabas. Dito naman, papasok ang isa pang kalokohan na tinatawag na prostaglandin. Kapag umiwas ang prostaglandin, ang contraction ng matres ay magiging mas malakas na nagiging sanhi ng sakit. Mas sensitibo ka sa prostaglandin, mas malala ang dysmenorrhea. Kung hindi ka sensitibo sa prostaglandin, tiyak na wala kang mararamdamang sakit. Mayroon ding ilang masamang gawin sa buhay, tulad ng mahilig sa malamig na magkain, madalas na payat, at hindi papapansin sa init na nagdudulot din ng dysmenorrhea. At kung ang nanay o kapatid ay may dysmenorrhea, mataas ang posibilidad na ikaw din ay makakaranas nito. Dahil ang dysmenorrhea ay dulot ng hindi paglabas ng dugo mula sa matres, mas dapat tayong tumulong dito. Una, dapat tayong magpainit mula loob hanggang labas, mula taas hanggang baba. Uminom ng matatamis na mainit na inumin, tamang-tama para sa circulation ng dugo. Kung komportable ang tiyan, ayos na rin ang pakiramdam. Gumamit ng hot water bag sa tiyan. Ang matres ay natutunaw at mahusay sa pagdala ng sakit. Maaari ring magbabad ng paa sa mainit na tubig para mapabuti ang circulation ng buong katawan. At maaari rin nating dahan-dahang imasahe ang ilalim ng tiyan, mabilog sa clockwise, upang mapahinga ang matres. Maaari rin makinig ng musika habang nagmasahe upang ma-distract ang isip. Kung sobrang sumasakit talaga, na apektado ang iyong pamumuhay, tiyakin mong pumunta sa ospital para sa pagsusuri, itiwang sakit, at pagkatapos ay gamutin ito ng naaayon. Ngunit ang pag-aalaga sa mga sintomas ay kailangang may solusyon din sa ugat, sa araw-araw. Subukang ayusin ang iyong diet, dagdagan ang tamang ehersisyo upang mabawasan ang secretion ng prostaglandin. At ang dysmenorrhea ay hindi laging panghabang buhay. Sa ilang pagkakataon, ito ay maaaring humupa o mawala. May mga tao na sa panahon ng puberty, nagkaroon ng mating dysmenorrhea, ngunit sa pag-ayos ng menstrual cycle, ang dysmenorrhea ay humuhupa. Ang panganganak ay maaaring magdulot ng pagbabago sa posisyon o struktura ng matres. Ang ilang tao ay nakakaranas din ng masaunting pananakit ng buson bilang resulta nito. Kapag natapos na ang lahat ng nabanggit at naibukod na ang sakit, ngunit kung sakit, maaari naman natin sa matalimayan sa mga magsasakit kalungkot. Pero maniwala ka sa sarili. Ikaw ang pinamamagitan. Ang pagkakang hirapan, maaari kang malakasan. Sa wakas, gaway lahat ay magkaroon lamang ng tulad ng ating mga espesyal na araw. Tamasahin ang iyong kabataan ng walang pagkakala.